Welcome back sa Topic Squad. Araw na naman ng topican. Shit, tagal nating hindi nag-record. Nakakapanibago simula nung ano ba last record natin? Before tayo umattend ng second sight. Parang yun yung last. Isang buwan na. Damn. Mahigit. Isang buwan na. Last natin si Jonas. At congrats kay Jonas after nung interview na yun. Nag-reach out sa kanya si Alex Calleja, pucha, lupit. So napanood siya dun sa interview na yon. So congrats sa'yo, Jonas. At salamat sa lahat ng mga nakita natin na nakatapikan natin ng second sight. At congrats sa lahat ng nag-umpisa na kasi yung uploads no? By the time of recording, kitang-kita na damn, grabe yung level ng isa buhay na mga laban. Puro 3-2. Kailang gabi yan. Puro 3-2. At kita rin sa opinion ng tao na parang either way lahat ng laban. Ganun kalupit yung magic ngayon. And ngayon, balik tayo sa tambayan. Topic tambayan. Meron tayong isang MC na naistorbo na naman natin. Pero salamat sa pagbibigay ng oras. Ang kasama natin ngayon, pinadala ng Baras. Yes. Wala nang iba ko as of now no sa mga nakuha nating mga kwento sa nangyaring zoning. Grabing laban. Sabi nila parang up there ngayon sa mga battles na nangyari sa taon na to. Walang iba kundi si Rafian. Yeah. What's up? What's good? What's poppin'? Yeah, mga si Rafian. Yeah, maraming salamat sa pag-imbita mga sir. Yeah, maraming salamat. Rafian nga pala para sa di pa kilala. Yes, sir. Pinakamaangas na intro sa lahat ng mga nagre-review talaga. Yes, sir. Parang siya yung, hindi ko lang po siya, o baka may iba pa, pero parang isa sa mga may intro na agad pagka umpisa yun. Ano, lupit ito pagka nood ko, may compilation na ng mga may kung paano sabihin ni puting kalabaw. Meron paano sabihin ni Enigma. Pero yun, salamat. Kamusta ka sa after nitong nakaraang laban? Yun, tangina, nag-aanda na ulit. Oo nga pala. Nagpe-prepare na ulit. Pero, yun, pagkatapos ng laban, siguro mga ilang araw lang, sinabihan na agad ako ni boss ulit na para dun sa gubat. Kaya, wala din masyadong pahinga kasi hindi ko din talaga inisip agad na, hindi ko dinamdam yung pagkapanalo kasi parang mas gusto kong magutom pa lang magutom. Hindi yung i-absorb mo na, puta, panalo ka o maging complacent ka ulit, tahimik ka lang dyan. Hindi ko inano yun. Kaya ako din talaga yung nagpumilit kay boss na isama ako sa gubat. Kaya pinagbigyan naman ako. Ganyan yung nangyari. Ayos. Pero alam mo na lalaban ka before zoning? Hindi ko pa yun. Bali, kung 31 ngayon, sinabihan ako ni boss nung 27 lang. Yun, doon ko lang nalaman na may battle ako. Yeah. Solid. Tapos lumabas yung poster 29 o 28 o 29. Mga yun, parang mga ganun. Yun, ganun. Tapos, yun. Kasi, bago pa yung labang ko sa zoning, nung natansya ko na, kasi diba sabay-sabay in-upload yung posters nung 18, 19, tsaka yung teaser para sa gubat. Tapos nakita ko naman na mag-iisang buwan pagkatapos ng battle ko pa yung gubat. Inawitan ko na si boss na, boss, baka kulang pa yung player mo sa gubat. Salang mo dyan. Tapos sabay nag-ano lang siya. Alam niyo naman si boss, nag-ano lang siya, galit na reaction dun sa chat ko. Ganun lang, hindi niya pinansin. Yeah. Tapos, inawitan ko lang din siya ulit nung pagkatapos nung zoning na, boss, ayun, seryoso na gusto talagang sumama din dun sa gubat. Yun, pinagbigyan naman niya. Yun, butang na yun, first time ko, kaya sobrang excited. Kasi pangarap ko din talaga yun na makabattle, na sasakay ka sa aeroplano para bumattle. Yun talaga pangarap ko yun isa. Sino nakausap natin na parang umiyak? Atom Cygnus. Di ba? Parang naiyak siya na si Invictus.
Oo. So meron kaming interview kay Invictus na unang nilipad din siya dahil sa flip top. Tapos first round niya parang nagcho-choke siya. Tapos nung round na nung kalaban, parang nag-anime flashback siya yung dinala ka ni Arik dito sa eroplano. Iniwan mo anak mo. Iniwan mo anak mo. Tapos kaya daw siya parang nagutom round to round 3. Damn, gabe. Naisip mo bang ililipad ka ng ginagawa mo? Hindi, kumbaga kasi dati nung nanonood lang naman ako ng flip top, tapos yun, yung may mga events na Paus Ganay, Gubat, tapos yung mga idolo mo na alam mong galing sa Maynila, nakakalipad sila. Kumbaga, naging isa na yun sa mga pangarap mong mangyari. Iniisip mo na sana dumating yung araw ako din. Tapos yun, mangyayari na. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero yun, bahala na. Sino kalaban mo sa gubat? Sino yung Laridel yun, di ba? Laridel. Pero nung nagre-request kay Boss Arik, may mga ano ka ba? May mga inihirit ka ba na MC? May mga inihirit? Wala kasi. Parang pakiramdam ko ngayon yung sado ko bilang battle rapper lalo sa flip top. Wala pa akong karapatan na humingi ng kung sino mang gusto kong makalaban. Ang ano ko pa lang ngayon, kung sino may bigay ni boss, laban, ganun. Kasi hindi ko pa nakikita na ganun nakakapal ba yung mukha ko para mag-request din. Hindi pa ganun. Wala pa ako dun sa ganun level para humingi ng kalaban. Ganun pa yung ano. Basta ako sino isalang nyo dyan. Yun. Wasakan. Lagi. Yun din yung napansin namin sa'yo dahil nung napanood namin yung kay Dodong sa iba po. Yun, sasabihin ko pa sana. Buti hindi si Arik yung nagbigay pero grabe. Yung sa mga parang napansin namin sa'yo, kahit saan ilapag, battle kung battle Wala nang pakialam kung sino nasa harap. Sapakan kung sapakan. Kumbaga, yun din yung isang parang ko ng pagpapakita ng respeto kay Dodong. Kumbaga, tsaka tagal ko ding di nakabattle sa Tanay kasi unang beses akong bumattle nun sa Tanay 2015 tapos doon na nagsimula yung paglalakbay ko bilang battle rapper. Tapos nung ilang taon makalipas bumalik ako. Kumbaga, pangit naman kung papakita ko dahil nasa flip top ka na, putang ina, mag-freestyle ka na lang. Ganun yung ayaw ko dun sa ibang MCs na na porket nasa flip top na tapos pag bumaba sa liga na hindi flip top, freestyle ganyan. Tsaka si Dodong believe din ako sa kanya Kaya ayaw ko namang pakita na kukupaling ko lang o magpi-freestyle lang ako ganun. Hindi ganun yung ayoko mabuong imahe sa akin yung ganun. Kasi pag may nakaka-battle akong ganun, yun din yung angle tinitira ko sa kanila Parang ang pangit naman kung ganun din yung gagawin ko, di ba? Kaya respeto ko na lang din kay Dodong tsaka sa mga taga-Tanay tsaka yun. Sa sarili ko bilang MC. Yeah. Shout out sa Insane. Yeah. Grabe yung no? Hindi ka yung tinira nun mga katropa mo sa likod. Ganun naman lagi. Human shield ko na yung mga tropa. Ayos. Sige. Umpisa ano yung mga tanong nyo. Yung kasi yung kwento ni Raf ngayon, parang naalala ko yung medyo nakwento mo rin yung roots mo dun sa sa Break It Down. Pero mamaya na yung roots mo. Anong pakiramdam nung Yeah. Nung naimbita ka sa Break It Down. Nakita namin yung mukha mo nun. Namin si Rafen, kinikilig yung niya. Yung maitago. Anong pakiramdam nun? Siyempre, yun. Sobrang sarap na pakiramdam nun. Nung chinat pa lang ako ni Idolons nun na pwede ka ganito. Sabi ko, kahit may trabaho, men, hindi ka pwede. Ang trabaho ko nun, 9 p.m. Tas 9 p.m. na, di pa kami nagsisimula. Nasa Maynila ako. Sabi ko, wala na akong pakialam. Basta matubad to. Pero yun, sobrang sarap na sa pakiramdam kasi nga, iba kasi yung parang naging interaction namin ni Idolons nung kumpara nung nagkita kami sa Sunugan Kasi nung sa Sunugan, kumbaga organizer siya ng isang event na kahit papaano, ang daming naikinig tsaka may mga kamerang nakatutok. So hindi mo siya pwedeng matanong ng mga
personal na bagay-bagay ganun. Nung sa break it down na, parang bago magsimula, ang dami ko nang tinatanong sa kanya kasi nga pakiramdam ko ngayon, isa din siguro sa dahilan kung ba't yung nabanggit niyo yung kay Dodong na bakit nakatodo pa rin. Kasi gusto ko, simula nung laban ko kay Dodong hanggang sa mga susunod kong laban, lahat nakatodo. Ganun yung gusto kong maipakita na, ganun yung gusto kong ma-set na standards sa sarili ko na dapat higitan mo lagi yun. Kung pakiramdam mo 100% na yung binigay mo dito sa nakaraang laban, ano pang mas 100% doon, ganun, di ba? Ganun yung naging mindset ko. Kaya nung pagpasok nung break it down, tangina sabi ko, tatanungin si Idol Lons ko anong mga sikretong ginawa niya. Tinanong ko kung totoo ba na pinanood mo yung exorcism nung pinag-aandaan mo si Aklas? Paano nung naganda kay Tipsy D? Anong mga ginawa mo? Mga ganun. Lahat talaga tinatanong ko. Kaya ayun, sulit. Siguro kaya kitang-kita yung kilig ko doon kasi ang taas kasi nung tingin ko sa kanya tas yung magkaroon kami ng conversation na parang tao sa tao lang. Ganun. Sobrang sarap sa pakiramdam noon na yun yung isa siguro sa mga bagay na hindi ko inasahang pwede mangyari sa buhay ko na yung idolo ko na number 1 bigla makakausap ko ng ganun. Yun, kaya yung siguro yung excitement yung sa hindi ko siya masyado may paliwanag sa salita kaya ang dami kong nasasabi. Pero ganun, sobrang saya sa pakiramdam na nagkaroon kami ng ganung pag-uusap ni Idol. Sobrang sarap nun. Solid yun. Drop everything no? Yung wala. sabi nung boss ko, lagpas ka na sa half day kasi nakauwi na ako. Mga alaon, lagpas sa half day ka na. Di boss kasi nagka-problema kami, ganyan. Paano na kayo dyan? Shoutout sa boss mo kung napapanood dyan. Foreign ba? Sorry? Foreign ba boss mo? Or... Hindi. Lang. Dito lang din sa Pinas. Pero aware siya na sa mga ginagawa mo. Oo, aware naman siya. Yun naman yung maganda. Pero ayoko din kasi yung yung i-connecta mo yung personal na buhay tsaka yung trabaho dun sa Kaya hanggat maaari, putas papasali mo sa mga talent contest trabaho. Hindi, ayoko. Christmas party na pinag-grab ka. Paano kung pagmumurahin ko yung mga hindi. Mga CEO, no? Baka mapatarpolin. Congratulations, Rafi. Si GL. Kay GL, no? Nag-champion. Congratulate na, Nagpatarpolin yung kumpanya. Solid, grabe. Tsaka yun parang kaya rin namin napansin kasi ewan ko kung sa kanila ganun din yung viewpoint yung mga nanonood, no? Pero doon sa mga nag-guest, parang nakita namin ang mga nagsusulat kay Nizaki Hindi hindi siya yung guest lang na nagre-react sa ititigil ko yung battle tapos biglang tatanong ako. Alam mong nag-aaral, alam mong parang may gusto siya kayong i-absorb talaga Tapos ewan ko kung hindi ko alam kung confidential pa to pero sige i-cut na ako natin kung So nabanggit mo na itong lahat ng to ay in preparation sa may plano kang mag-isa buhay next year? Yun, isa din talaga sa mga gusto kong mangyari yun na mag-isa buhay next year. Yun, gusto ko talaga mangyari yun. Kahit wag mo i-cut, makita ng mga hindi yun, isa talaga yun sa na gusto ko tong taon na to sagadin yung sarili ko para makita kung hanggang saan yung kaya mong gawin pagdating sa yun yung gusto kong mangyari. Kaya ako ginagawa lahat ng to para sa next year yun. Marami naghanap sa'yo kasi nung lumabas yung poster. Yeah, same. Pero parang nasa si Raf, parang na yun parang hinog na yun yung mga yung parang pwede na yun, dapat tournament na yun Pero hindi nagkaroon ka ba ng thought this year sumali o hindi talaga? Feeling ko nung nangyaring run ko last year, nakita ko sarili ko hindi pa ako sapat. Ganun yung napagtanto sa sarili ko na tanga, hindi mo pa kaya. Ayun yung bulong na naririnig ko sa sarili ko na hindi mo pa kaya. Huwag ka muna sumali. Anong tingin mo sa sarili mo? Galing mo na. Tanga, hindi pa. Ganun yung naisip ko na dahilan siguro kung ba't
hindi ganun kahaba yung naging run ko last year kasi feeling ko ang taas ng tingin ko sa sarili ko kaya minadali kong sumali. Tapos na-realize ko after nun na hindi mo pa kaya. Kaya dapat bago mo isalang yung sarili mo doon, kaya mo na. Ganun. Kaya ganun yung gusto kong mangyari ngayong taon na maghasa, magpatalim talaga para masabi ko na ano mang mangyari next year. Ginawa ko yung makakaya ko. Hindi ko pa kaya hindi ako sumali ngayong taon. Solid. Awareness. Follow up ko lang bago kay Silo Eclipse. Kasi nabanggit mo nga yung sa isa buhay. Nag-champion ka na ng one-up, nag-finals ka ng Sunugan sa Kumu. Ano diferensya nun nung sumali ka sa isa buhay? Ba, sabi mong, shit, di pa. Ano kasi, feeling ko isang factor din yung kung paano tumanggap yung tao ng mga banat. Kasi kung mapapansin niyo yung FRBL, hindi naman siya ganun kalaking 'di ba? Ganun kalaking small room no. Oh, ganun, small room. Tapos nanggaling ako sa Sunugan, din, quarantine, 'di ba? So hindi din siya ganun kalaki. Kaya pagpasok ko nung sa flip top na ang dami na nung tao. Kumbaga, meron ding parte sa akin na naninibago kung paano ko dadalhin yung sarili ko. Kahit hindi ka naman nagcho-choke, pero kung paano mo napagtanto ko na meron palang halaga yung pacing na dapat tigil ka dito sa part na to, ba't di ka tumigil, ba't masyado ka nagmadali. Minsan kasi naisip ko na nagiging factor din sa judging lalo pag sa live yung crowd reaction. Yeah. Isang malaking bagay din siya. Halimbawa, dikit na dikit yung laban tapos kahit pakiramdam mo mas maganda yung sulat mo sa kanya, hindi naman masyadong natanggap ng tao. Di ba ganun? Kasi lalo sa flip top, pag napansin nyo, pag nasa stage ka o kaya nasa gilid ka ng stage, mas maganda yung audio niya mas maganda yung audio nung nasa crowd kaysa yung pwesto ng mga judges. Ayun yung naano. Kumbaga, minsan pag nagja-judge ako, may may mga punto na hindi ko naiintindihan pero sobrang lakas ng reaction ng crowd. Kaya mapapatanong ako, tangina anong sinabi? Ganun yung siguro naging adjustment sa akin. Yung isang bagay na na-realize ko dun din na meron din kasi mga flip-top loyalists, alam mo yun, di ba? Kumbaga pag hindi ka nagsimula sa flip-top, parang merong tingin sa'yo na hindi ka bilong pa dito. Kumbaga masyado ka pa maaga para makapasok dito. Kumbaga doon ka ganun. Yun din yung naisip ko nung una. Kaya nung nitong mga huli naman, lalo nung kay Slackwon, sobrang ganda din naman nung naging pagtanggap ng tao dun sa mga banat ko na yun. Ang napagtanto ko lang din siguro pinagkaiba is yung mas matalino din yung mga taong naikinig na sa flip top ngayon kumpara noon. Nung mga panahong nag-champion ako sa one up, nag-finalist ako sa sa Sunugan. Kumbaga, habang tumatagal yung taon, kahit sa maiksing span lang ng taon, tumatalino na agad sila. Ayun yung naging kaibahan. Kumbaga, kaya din yung dahilan kung ba't nagre-reaction video kasi kulang na yung kaalaman ko kaya kailangan ko nang umabol. Yun yung naging dahilan. Ganda. Yun din yung siguro pagkakamali ko nung last year kasi feeling ko ganun pa rin. Wala kang kailangan baguhin kasi nakapasok nga sa flip top dahil sa gantong technique. Wala kang kailangan baguhin. Yun yung pagkakamali ko na napagtanto. Ganda nun, no? So may rin pala, may feeling din pala na dahil parang pag galing ka sa labas, medyo mas malaki yung kailangan mong patunayan, no? Na parang pasok ka ba talaga dito? Ano ka? May ganun sa crowd din, no? Malaking bagay din. Gege, lol. Hindi, yung sa akin, connected din dun sa finals ng mga nakalaban mo. Specifically kay Manda Baliw and Zaki, di ba? Gusto ko lang malaman yung thought process mo or decision making mo as a lyricist din, di ba? Na magkaibang field yun parang tas finals pa. So, paano mo dinesisyonan or ano yung decision making mo na shit, doon kay Manda, joke siya, di ba? Yun yung strength niya. Paano mo siya in-adapt yung style mo? Tas compared naman kay Zaki na parang on your part ba nakita mo na same kayo ng dalang ng dalang spada or yun nga, yung
Yung mga same style on that one. Tapos yun, on your part, how you adjust on different style sa style na meron ka? Yung siguro, yung pinagkaiba nung dalawa para sa akin, siguro mas may gigil ako nung nakalaban ko si Manda. Kasi nung 2017 kasi naglaban namin ni Manda dito sa Antipolo. Tapos yun yung unang beses na natalo ako sa battle rap pareho ko. Yun yung unang beses. Kaya nung First blood. nung nalaman ko, hindi, kumbaga nung nakita ko yung bracketing nung one-up tournament nun, ang target ko talaga nun si Manda. Dapat makita ko si Manda sa finals. I mean, sorry, hindi si Manda yung una kong talo. Una kong talo si Blazer. Okay. So, ang semis nun sa kabilang bracket, si Blazer tsaka si Manda. Sila yung magkalaban. So, kahit sino sa dalawang to, putang ina, kailangan bumawi. Ayun yung nasa isip ko. Kaya yung mindset ko pagpasok nung finals na si Manda, hindi niya na pwedeng talunin ng 2 beses. Kasi, pag natalo mo ako na 1 beses, matatanggap ko. Ano yun? Okay lang yun. Pero pag tinalo mo ako ng 2 beses, katangan na yun. Di ba? Ganun. Kaya grabe gigil mo dun no? Yun yung ko nun na kumbaga kailangan kong ipakita na yung style kong dala-dala is angat sa'yo. Kumbaga hindi lang ako pwedeng talunin basta-basta ng jokes na hindi ako madadaan dun sa tawa-tawa. Kasi anong silbi nung pinaglalabang kong estilo na to kung ganun yung tatalo sa akin. Magjo-joke na lang din ako. Gagayahin ko na lang din siya. Diba? Tapos yung kay Zaki naman, siguro, ano ba? Bago kasi yung sunugan, hindi talaga ako masyadong familiar kay Zaki. Kahit yung ano niya pa yung ransom days. Ganun. Kasi yun yung problema sa akin dahil nga nananalo ako sa mabababang liga, sa mga labang ko nananalo ako sa mabababang liga. Parang pakiramdam ko nun, ang galing mo na. Yun yung mali. Parang kinakain ka ng pride. So, tamad ka ng manood ng ibang laban na hindi mo naman kilala, mga ganun. Tapos nung pagpasok ng sunugan, doon na, ang nangyari, nag-cram na ako na kailangan matutunan ko lahat kay Zaki sa loob ng 1-2 buwan o 1 buwan lang kasi hindi ko naman alam na kami magkikita sa final. Sa loob ng 1 buwan, kailangan kong matutunan lahat sa kanya. Kumbaga, yun din yung pagkakamali ko kasi dapat mas in-expose ko na yung sarili ko sa battle rap bago pa kami maglaban. Yun yung pagkakamali ko. So, hindi kasi kahit sabihin natin yung cash prize nandun, yun yung posibleng maging pinakamalaking perang kitain ko sa battle rap. Hindi kasi, I mean, hindi naman sa pagiging hipokrito pero iba kasi yung gustong iangat din na na parte. Hindi lang din yung sa pera-perahan. Kumbaga pag kumita ka, bonus. Yeah. Pero yung mag-champion ka, yun yung mas malaki. Pero feeling ko lang din nun, hindi sapat yung gutom ko para matalo si Zaki. Mas magaling si Zaki nung gabi na yun para sa akin. Yun yung naging dahilan kung ba't ako natalo. Kaya niya ako natalo, yun. PS5 no? Yung mas malaking goal nun Yun, PS5 talaga. Pero hindi mo pa nakalaban si Zaki before nun? Hindi ba? Kasi naalala ko si Zaki kasama doon sa naghahawak nung parang malaking nung laban niya ni Manda Andun pala yun, sa na siya nun, yun ata yung unang run niya sa sunugan. Sunugan. Yun. Nasa sunugan na siya noon, nasa FRBL pa. Pero shoutouts kay Zaki kasi siya din yung nagkonekta sa amin ni Idol Luns para maimbitahan ako dun sa sunugan. Siya din yung nag-chat sa akin na may kukontak sa'yo. Tapos di ko naman alam na si Looney na pala yung kukontak pala. Napakagandang message. May kukontak sa'yo. Kung sa ngayon yun, no? Pag may nagsabi sa'yo, may kukontak sa'yo, isipin mo, to Viber scam o nag-offer ng loan. Pucha, mga ganun na yung mga nangyayari ngayon Ayun. May follow-up ka doon sa sagot daw? Hindi, yun lang din yung ko na kung kasali si Rafian ngayon, no? Tapos isang buhay. Nandun si Zaki, si Manda. Magpapanag po uli kayo dun, no? Parang kung makatapat mo si Manda dun, parang pala yun, no? Parang tiebreaker.
Ganun nangyari. Eh di siya naman yung mas gigil sa akin kasi ako yung huling tumalo eh. Ganun daw. Eto sige, yung sa lahat nung mga nadaanan mo na liga, alam ko even before FRBL meron pa kasi nakapagkwento ka rin doon kay Boss Luns eh. Paano nabuo tong style na meron ka ngayon? Siyempre, Ganito na siya from the start? Oo, dahil kalabalakid yun, men. Kumbaga isa sa talaga sa malaking inspirasyon ko nun si Balakid. Kumbaga kahit di ko pa alam yung tunay na ibig sabihin nung bars, hanggang ngayon nga di ko pa din alam eh. Basta nagugulat na lang ako, nagre-react sila eh. Ganun. Basta alam mo, bars mo ang matitira. Oo, basta hindi nakakatawa. Yun yung siguro yun, pinakamalaking inspirasyon ko talaga si Balakid. Tapos nung nagsisimula pa lang ako, pinipilit ko, naalala ko noon, may banat pa ako na dahil yung kalaban ko mas matangkad sa akin, parang bubugbugin kita, ako'y Pacquiao, ikaw si Margarito. Yung mga ganun talaga yung, ganun na yung mga banat ko eh. Tapos yung, basta mga ganung banatan na ano ko din talaga na, kasi parang panahon nung nagsisimula ako, pinapauso ni Balakid yung yung bars over jokes, jokes over bars, ganun yung naging sa akin na dapat doon ako sa side ni Team Bars. Ganun na din talaga yung naging simula ako na kaya ang nakatanim na sa isip ko noon na hindi ako sisikat katulad nung mga sikat na sobrang dami ng views na ganun. Kasi tanggap ko na sa sarili ko na hindi lahat o hindi talaga pangmasa yung estilo na niyakap ko eh. Pero yun, yun talaga yung yung gusto kong patunayan eh. Kaya yun, ganun na talaga simula pa lang nung umpisa. Pero recently may mga sundot ka na ng joke eh. Oo, ganun. Ayun na yun, evolution na yun. Parte na yun, evolution. May humor na, pati even sa rebuttals mo, parang minsan sobrang aggressive pa rin, pero minsan sundot na biglang liliko sa joke eh. Pero solid nun. Napansin ng iba, or parang sinasabi ng iba na ikaw, si Zaki, may litaw na may pagka-foreign influence na, tsaka even sa mo rin eh, pag nagre-review ka, nung kasama mo si Loons, parang yung mga napag-uusapan nyo, foreign league eh. Kailan ka na gano'n, nag-umpisang manood ng gano'n, tapos follow-up is, sa tingin mo, gaano kalaking percentage ng style mo ngayon, local tsaka foreign? Yun, siguro nagsimula yun kasi yung unang nagmulat sa akin sa battle rap is yung flip top talaga, 'di ba? Kasi yun naman talaga eh. Tapos nung panahon na bumatel sila Lopez, sila Sharon nung unang beses. Tectonics. Oo, yun. Kumbaga nagkaano ako na ay tangina, may ganito pala din sa ibang bansa. Ganun yung nangyari sa akin. Panahon na yun, parang elementary pa lang ako, hindi pa ako masyadong nakakaintindi ng mga English talaga kasi sa public school lang naman ako nag-aaral. Kumbaga, ang nangyari na lang nun, pinipilit kong intindihin. Pinipilit kong maunawaan ano yung sinasabi. Tapos, nung isang beses, merong reading contest sa eskwela namin na, kumbaga, dito sa Baras, merong mga iba't ibang school. So, ako yung naging representative ng school namin. Ang nangyari nun, parang, tawag dun, interpretative reading, parang gano'n. Tapos, ang turo sa akin ng teacher ko, kailangan, kung ano yung character dun sa kwento, ganun yung magiging boses mo. Kumbaga, papalitan-palitan mo yung boses. Kunwari, Leon, gano'n ka, may halimaw, gano'n. May duwende, liliitan mo yung boses mo. E di ganun talaga yung paghahanda ko. Putang ina, may nakalaban ako, dinaan ako sa konyong accent. One day, yung American accent talaga. Kasi yung nanalo. Sabi ko,
iba-iba pa ako ng boses, tapos ganun ko lang mananalo. Di yung bumalik ako kung saan ako nagmula, yung KOTD. Yun, nagsimula na ina-adapt ko na yung New York accent nila. Nung may makilala na ako mga Black American na ang angas pa rin ganung accent nito. Sakto yung ate ko nasa New York. Kumbaga, tinitesting ko sa kanya pag nagbi-video call kami. Tapos yun, doon na nagsimula. Hanggang sa unti-unti nang na-appreciate ko parehas yung flip top tsaka yung mga iba't ibang liga sa ibang bansa. Tapos siguro yung porsyento dun sa tanong mo, porsyento nung hindi ko siya mabigyan ng numero. Pero hanggang ngayon, balanse pa rin, hindi nga balanse. Kumbaga, dahil sa reaction video siguro doon siya nagiging balanse. Pero pag may lumalabas na mga laban sa international, katulad kanina, pinanood ko yung bagong laban ni Nitty na nilabas. Kumbaga, nanonood pa rin ako. Kasi updated ka pa rin. Ang nagugustuhan ko kasi sa kanila, iba yung angas, yung aggression. Turn me up! Yung mga ganyan, sobrang hype na hype ka. Kaya siguro mapapansin nyo na, who the fuck is this? Yung iba kasi yung hype eh. Kumbaga, para sa akin, isa siyang, katulad nung paano mag-react ng mga NBA players, diba? Parang hype na hype talaga sila. Ganun din yung inaano ko eh. Minsan nga gusto ko paketin yung mga tropa ko para yun. Ayun, tas sakto din nung laban, nung break it down, napag-usapan namin ni Idol Luns, bigla niya akong tinanong kung napanood ko na daw ba yung laban ni Ramniti tsaka ni Daylight. Sakto kapanood ko lang din talaga nun. Nagkaroon pa kami ng dahilan para magkakwentuhan pa rin. Boss, pares ano wala kayong pinapanood. Yun. Ganun yun. Ayun din yung naging dahilan kung ba't nanonood ako nung international. Siguro dahil trip ko yung angas nila. Ganun. Ayun yung doon. Sumali ka pa ba ulit doon sa interpretative reading? Hindi na, men. Ayoko na. Kumbaga, doon ko na napatunayan. Bata pa lang ako, broken ang system. Ayun, sira ang system. Akala ko binalikan mo siya ng New Yorker accent eh. Hindi. Ayoko na. Di na. So, sinif mo na yung energy mo papuntang rap battle. Di ko alam kung natanong doon. Ano nauna sa'yo pala? Rap o music? Battle. Battle of music, sorry. Music kasi nung siguro pagkatanda ko, kahit naman una ako si grade 2 ata, grade 3. Grade 2 napahinggan ko na yung My Game ni Mike Cosa. Wala pa atang flip top noon sa pagkakaalam ko. Tapos yun, doon na nagsimula na mahilig ako sa rap. Tapos dahil nga nung panahon ko nung elementary, ang uso noon nagsimula na mauso yung mga speed rap. Yun, mga sila Smaglas, mga Chakra, ganun. Chakra. Ang nangyari, kumbaga pakiramdam ko hindi ako pang retratan. Tas sakto, biglang napanood ko sa home shop habang nag-iisip ako yung flip top. Yeah. Yun dinis ko na yung mga klase ko. Sila yung mga una kong mga naging praktisa noon, tas hanggang sa lalaban ako sa ibang school, yung school sa school. Pagka-uwian na. Kasi 'di ba angasan yun mga school sa school lalo pag bata ka. Tapos yun maglalabang kami, ganyan. Tapos pagka-uwian na makikipaglaban ako sa tulay, sa basta kalsada noon. Umano na ako. Ang mga banat ko pa noon, kamukha mo si Donald Duck, mga ganun. Ganun lang. Yun talaga nag-umpisa no? At sa amin suntukan yung dinadayo, putik. Hindi, ganun. Pag nagkapikulan, ganun pa din naman. Pero, Doon ay, curious lang pala, follow up ako, Boss Raf. Di ba nagtuturo ka? On your part, niya ba? Teaching? Hindi ako hindi ba? Pagtuturo. Si Plaridel yun. Kakalabanin pala. Pero yung yung sa pinili mong course din, siguro dun sa education, parang ang data parang hindi ka pa ba decided dati na hindi siya pursuein or kasi
ewan ko, parang madami ring, parang may mga kilala rin ako na educators or something na sobrang fan ng flip top or sa hip-hop, something like that. Tapos may iba pa doon na parang, alam mo yung mga teacher na napapahaba yung kwento pag nagle-lesson. Tapos biglang may yan, may yung pag sobrang fan, may kakilala kasi ang trauma na ganun. Pag sobrang fan talaga nila, nasasama nila yung yung battle rap or yung rap itself on that. Pero yung on your part, parang ano ba, bakit yun yung kinuha mong course or dahil lang may may parents ba or something or trip mo talaga yan? Hindi, sa akin kasi kumbaga nung panahon na yun, gusto ko na talagang siguro yung batang version ako na limitado pa lang yung saklaw nung kaalaman lalo pagdating sa battle rap. Pero gusto ko na siyang yakapin talaga ng gusto eh. Ang ano lang din nun, kumbaga gusto kong magkaroon ng dahilan yung mga magulang ko para matuwa naman sila sa ginagawa. Okay. Yun yung isa din sa naging dahilan kung ba't ako nag-college. Hindi lang dahil dun sa education. Kasi kumbaga, gusto makita ng mga magulang ko kasi parehas sila hindi sila napagtapos eh. Kaya gusto nilang makita na yung anak nila mapagtapos. Kaya ang ginawa ko, 50-50. Kumbaga, kung gusto ko mag-battle rap, itutuloy ko to. At the same time, gusto kong pasiyahin pa din yung magulang ko. Yeah. Kaya kumbaga, kahit hindi 100% na gusto ko talaga yung course na inuwa ko. Kumbaga, tinuloy ko siya kasi gusto ko nga magkaroon ng dahilan para maging proud yung magulang ko. Pero kalaunan din, na-enjoy ko siya kasi ang dami kong natutunan, ang dami kong nakilalang mga tao na magiging magtuturo sa akin ng mga kaalaman na hanggang ngayon nagagamit ko pa din. Yun yung malupit din doon na dahil lang kung ba't nagtapos pa rin ako kasi na-enjoy ko na din siya yung sa kalagitnaan ng biyahe, na-enjoy ko na din siya. Hindi na lang siya parang parte na gusto ko sila maging masaya. Ngayon masaya na din ako dito kaya itutuloy ko na din. Kumbaga gusto ko lang ding maging proud yung sarili ko sa sarili ko. Ganun. Yeah. Na kaya mo palang pagsabayin. Kaya yun, mabanggit ko lang din na nung unang labang ko sa flip top nung kay Charisma, kinabukasan nun nag-take ako ng lit ng board exam. Yun. Kinabukasan nun. Review mo? Yun. Yung battle. Ang ano ko nun, wala pa akong alam nun na magbabattle ako eh. Nagre-review ako nun para sa board exam talaga. Tapos biglang nag-chat sa akin, may kumontak na naman sa akin. Kaso ang profile pic sahig. Kulay brown na sahig. Ayun, nag-chat sa akin. Parang game. Tangina, syempre lahat ng anong ginagawa ko, tinapon ko. Bala na kung kahit anong review, walang review. Tinigil ko talaga yung pagre-review ko. Tapos sabay nag-focus na ako sa battle. Tapos yun, swerte, nanalo. Tapos kinabukasan, nag-exam. Siguro natapos yung event nun mga around 1 or 2. Tapos gumising ako ng 5 a.m. Tapos yun, diretso na dun sa pag-exam. Yun, swerte naman nanalo sa parehas. Kaya pasado ka let, no? Yo, pasado. Solid, congrats. Solid. Yun. Proud na sila sa narating mo na yun. Ano ba, ang mga magulang mo nakanood na sa rap battle? Ng live o hindi pa sa live. Pero yung mga videos sanay na sila, wala na silang pakialam. Okay. Kahit madamay ganun. As long as hindi naman totoo, wala silang pakialam. Sanay na sila. Minsan nga lalo yung ate ko kasi madalas sa ate ko nadadaway. Pucha. Gustong pakasalan ni Vit tapos nung labang ko. Dami mong bayo eh. Laban ko kay JD, nabanggit din niya yun. Pero sinasabi ko na lang sa ate ko after ng laban, nabanggit ka na naman sasabihin na lang nun. Yun nga, ako nga dahil lang kung ba't ka sumisikat eh. Parang gano'n na. Dinadaan na lang nila sa wala na lang. Biro-biro na lang sa kanila. Kumbaga, suporta na lang din talaga sila sa akin. Kaya gano'n. Wala sila pakialam. Nagkaroon ba ng resistance dati? Ayun, syempre, kumbaga, pag nakikita ng magulang mo na nawawala yung attention mo sa pag-aaral, pipilit ka nilang ibalik dun. Lalo nung nito kahit nung sunugan lang, tinalikuran ko kasi lahat eh. Kumbaga, pati yung trabaho, iniwanan ko. Kaya medyo naging pabigat ako nung parte na yun eh. Kumbaga, ang naging ambag ko lang nun, kada
may kikitain ako sa sunugan. Yun yung nagiging ambag ko. Mm-hmm. Kumbaga, ayun, yan kasi, ganyan. Yun, lalo nung nag-aaral pa lang ako kasi minsan, ang oras ng paso, 7:00, biglang papasok ako. Mga 10:00 na dahil sa trabaho. Ay, dahil sa battle, yun, ganun. Pero ngayon, wala na silang kasi masaya na sila. Ayos. Ito napansin namin before, madalas kaila Harlem. Tapos sa'yo, nung pumasok ka, yung reference game mo, sobrang wide. Nitong huli, yung kay Dodong, may Kagami Taiga ka doon na alam ko lumipad sa iba, hindi nila naintindihan. Tapos yung kay Saint Ice na puro wrestling. Tapos alam mo yun, kung saan ka humuhugot ng mga reference mo. Paano ka nagde-decide sa niche reference o pagiging accessible ng Hindi, sasabihin mo? sa akin kasi, kumbaga, kung ano lang yung nalalaman ko o yung stock knowledge ko during time ng preparation, tas pakiramdam ko kukonekta sa kalaban regardless kung maiintindihan ng tao hindi. Inaano ko, tinutuloy ko eh. Kumbaga kasi pag ganun din kasi ako dati nung nanonood ako kahit kalabalakid, meron din naman mga parte na hindi ako naiintindihan. Pero anong ginagawa ko? Ako yung gumagawa ng paraan para maintindihan ko yun. Kaya ganun din yung gusto kong, kasi pag yung tanong sa akin ni Idol Luns nun eh, kumbaga gaano kalaki yung parte na gustong-gusto mo yung binabanat mo, tapos gaano kalaki yung kailangan mo mag-adjust sa tao. Tama. Ayun yung ano niya. Kumbaga napaisip din ako noon na katulad din nung isang beses, naalala ko, nag-reference ako nung Vecna dun sa Stranger Things. Tama. Tapos ang paliwanag ni Flick G dun sa judging niya, marahil hindi magets nung maraming tao yun kasi hindi naman na si Vecna nung lahat. Kumbaga, ganun din yung sa akin, katulad nung ginagawa ko nga nung panong kalabalakit na pangit kasi pag in-spoon feed mo yung yung tao na kailangan mag-adjust ka. O ngayon, pag malaki na kayo, sabi nga ni Batas, pag malaki na kayo, tsaka niya maiintindihan. Kumbaga, hindi ko na kasalanan yun. Pero hindi may parte pa rin pero may parte pa din na minsan katulad ngayon lalo na nasa experiment phase ako na kailangan may parte pa din na maglaan ka ng parte na maintindihan nila yun. Ganun. Kaya kailangan balanse pa rin. Pero gusto ko pa din minsan, habang nagsusulat ako, ito, baka hindi maintindihan. Pero trip na trip ko eh, kaya itutuloy ko to. Ganun, ganyan ako. Ganun, kaya hati pa rin. Tapos, yun, ganun lang talaga din yung discarding ginagawa ko. Meron na bang akala mo sobrang niche na reference pero pumasok ng napakatindi? Yun, siguro yung nung netong kay JD, hindi ko na din hindi ko na din pinansin yung pagpasok sa iba. Basta nakita kong tumiklop yung mukha ni boss. Pumasok. Ayun, gusto ko na yun. Kasi nakita ko nung nasa gilid siya, nakita ko na eh. Pagbanat ko, napangiwi si boss. Uy, maganda yun. Gano'n na. Kumbaga, tas yun din, may mga ilang tao din na nakaintindi nun. Pero feeling ko pag yung lahat naiintindihan yun, mas ma-appreciate nila. Pero ayun, ganun. May mga parte pa rin na ayoko muna sabihin yung banat kasi antayin nyo na lang. Ayos. Ganun. Sige. Maganda yan. So, abangan nyo kung ano yung nagpatupi. Sana makita yung mukha ni boss. Nitong natapos yung event, sa mga circles, puro Raffian JD yung binabanggit, mapa MC, mapa audience. Ano sa tingin mo kung ayaw mo i-spoil, pero ano sa tingin mo naging magic nyo ni JD sa huli yung laban? Tangina men, si JD gago. Sobrang galing niya mag-freestyle. Sobrang galing niya. Ang nangyari kasi noon,
parang ang ano na daw, ang Battle of the Night na daw nang dapat yung kala Casper Casper, tsaka kala Siran. Hindi ko siya napanood nun kasi ang nangyari, hindi ako pinayagan ng boss ko mag-half day. So, hindi ako pinayagan mag-leave, so nag-half day ako. Kulang na kulang yung tulog ko. Parang tulog ko nung araw ng battle 3 hours lang. Kaya ang nangyari, nung pagtapos ng first 3 battles, nagpahinga ako ng saglit sa kotse. Tapos yun, ganun. Tapos hindi ko inaasahan na ganun yung magiging epekto sa tao. Siguro dahil din galing ako sa small room. Kaya meron ding parte doon na yung set-upan ko na may mga konti akong sinet-up doon na pag sa bigger crowd hindi ito makukuha. Feeling ko yung intricacy o yung layer nung feeling ko hindi siya makukuha kung malaki yung crowd. Tapos ang nangyari nun, unang round ni JD, ang nangyari kasi sinerte ako sa Toscoin . Sabi ko, hindi ako lugi ako pag nauna ako kay JD kasi makapag-rebat na agad siya. 3 rebat no? Yung rebuttal game nun, crazy. Yun, ganun nangyari. Tapos ang nangyari pa nga nun, parang gusto niya yung pwesto ko. Yung pwesto sa stage, gusto niya yung pwesto ko, di ako pumayag. Sabi niya, una ka na. Lalo kung di pumayag. Kasi di ako papayag na mauna. Pagka Toscoin, siya pumili, ako yung nanalo. Siya yung pinauna ko. Ganun. Kasi yun, round niya, nagpapainit. Sunod na, puta, yung rat-rat niya na banat, nandun talaga ganun. Tapos, round ko na, yun, sobrang wild. Ang sarap sa paingga kasi kulong, tapos pag nagre-react yung tao, damang-dama mo, kaya dagundong yung gigil, ramdam na ramdam ko. Putang ina, round 2 na ni JD, nagsimula na mag-rebat, man. Kada konting kibot ko, nagagawa niya ng freestyle. Damn! Diba? Hirap kalaban ng ganyan, ayun, kasi konting hinga mo ka lang. Ganun. Kasi merong part doon na nag-on the spot ako na yung nasa harapan, basta parang kinuha ko yung shades niya, tapos ganun. Tapos pre-style ni JD, pinagtitira niya lahat nung nasa harapan. Nagkakagulo yung mga tao. Tapos ayun, di nagkakagulo na. Tapos nung nararamdaman ko na patapos na yung round 2 niya, di kinuha ko na yung tubig ko. Bigla siyang nag-rebat siya, nag-freestyle siya doon sa pagkuha ko ng tubig na gano'n, tangina, tapos kagulo na naman. Basta yung buong laban na yun, tangina, sobrang wild niya. Kaya sobrang solid din nung crowd kahit ang unti nila. Sila kasi din yung naging dahilan kung ba't naging nagkaroon ng magic. Kasi tangina, anong oras na yun, men? Mga alauna na siguro yun, pero nagising silang lahat na parang putang ina. Yun, sobrang sarap talaga nun sa pakiramdam, pero siguro naging magic nun yung nanood, tsaka yung freestyle ni JD, tsaka yung pagpilit ko mag-freestyle din siguro, nakatulong din yun. Pero yun, naging yun yung nangyari. Sobrang ganda nung laban para sa akin. Siguro kung titignan ko lahat ng laban ko simula nung una, una o pangalawa siya dun sa laban namin ni Manda. Feeling ko is nandun siya sa taas ng pinaka-paborito kong laban, yung laban namin ni JD. Kasi halos lahat ng talo ko dikit na dikit yung kay Class G, kay Slack One. Dikit na dikit kay Zaki. Tas nung panahon na kay JD, puta sobrang dikit na dikit niya pero nanalo, kaya yun yung naging dahilan kung ba't sobrang saya ko. Pero iba yung nangyari ng zoning. Sana gusto ko na nga ding mapanood kasi hindi ko siya napanood. At naputo lang zoning curse. Isa din yun sa dahilan kung ba't nanggigil ako kasi nabasa ko lang siya sa comment section ng ng channel ko. Boss Rap, napansin ko lang, wala ka pang panalo sa zoning. Ayun, tangina. Inano ko na talaga. Hindi ako ginamit mo na inspirasyon. Ginamit ko talaga siyang wala ka pang panalo sa zoning. Kinabahan yun. Pero ganda, madali maraming tao, kabaliktaran sa kanila yung negative
na experience, hindi comment kumbaga experience, kung natalo ka kay Manda, yung iba sasabihin nyo, tanga na, talo-talo ako. Pero yung sa'yo, parang ang nagiging disposition mo lagi sa parang challenge or stumble sa ginagawa mo, parang okay, paano ko iwawan up to sa susunod, parang solid na attitude pagdating sa ganong laban. Sakto pa, natapat ka sa JD na walang laban pa. Tagal niyang walang laban. Yun din yung nakakaba kasi gigil yun pagka gano'n. Tapos galing ka pa sa talo. Yun, sobrang gigil nun. Kalaban niya lang mga alon na solid. Kaya parang, alam ko may nakita ako na parang mukhang hapong-hapo yung mga tao Pero imposible din, di ka kasi magising pag nagsisigawan na ikaw, masigaw ka rin Tapos si JD, imposibleng di sisigaw yan. Biglang bumulong yan. Parang yan, imposible. Yeah, so, sana mapanood na natin, kaabang-abang na para i-rank mo siya sa within the top 2 or 3 ng mga labans mo, isabihin, grabing laban yung nangyari na yun. Abangan nyo yung na yan, zoning 18 headliner. So, yan yung unang i-upload ng... Sana. Pero wag niya lang masyadong taasan yung expectation niyo kasi baka sa akin lang pala kayo, ako lang may gusto nun, tapos kayo pala, hindi. Nasisihin niyo pa ako, hindi ako pala maganda Hindi, maraming iba yung nila doon, iba yung may comment nila doon. Pang na yung ditong, as of recording, Carlito article So 3 na lang ata yung kulang. Tapos, ito na, zoning na. So, malapit-lapit na nating mapanood dyan. Sige. Konting shift ng konti. Pag ako isa sa kami, actually fans ng rhyming game mo. Kakaiba yung yung mga kung saan mo tinutugma yung mga salita. Paano mo to paano mo siya dinevelop at dinidevelop parang hindi siya yung mga commonly used rhymes. Alam mo yun, parang feeling ko ito yung katugma nito pero puta iba yung ginamit niya. Saan galing yung skill na yun for you? Siguro sa akin siguro para sa akin kasi sobrang halaga nung pagtutugma Kasi lalo na sa field ka ng mga katrabaho mo lahat tumutugma. Kumbaga gagawa ka ng paraan para maging kakaiba sa kanila. Ganoon, di ba? Kasi yung mga simple, pwede mo namang itugma yung kahit yung mga simpleng salita, yung bola sa goma, pero pangil sa pangit. Pangil sa Alam ko bola sa droga Bola sa droga, ganun. Hindi, ang sa akin kasi kumbaga mas artistic pakinggan sa akin pagka yung mas mahabang tugma yung nagagawa mo. Kumbaga hindi lang siya isang syllable yung may tutugma mo. Kumbaga buong halimbawa buong last 2 words nung bar, yun yung magagawa mo ng tugma. Yun yung laging importante sa akin Kumbaga siguro sa alauna na lang din mas nagiging suabe sa akin pakinggan pagka lapat na lapat yung tugma. Kaya na-enjoy ko siya. Kaya kumbaga nagiging challenge minsan sa akin na kahit nabuo ko na yung idea, nabuo ko na yung tugma, dahil yung setup hindi siya ganun kaganda, tumatagal ako doon. Kaya kailangan ko pa siyang mag-isip talaga yun. Pinupulido ko talaga. Tapos minsan lalagyan ko pa ng tugma tong gitna na to kahit hindi pa yun yung mismo tugma. Ganun yung ginagawa. Kumbaga isa din siya sa parte ng proseso na na-enjoy ko yung paglalatag nung tugma. Ganun. Katulad nung ano bang pwede kong kasi natatandaan ko yung yun, yung katulad nung kay Dodong Saipa, nabanggit mo na basta tinugma ko yung galing Thai pa kay Kagami Taiga. Ganun. Kumbaga kumbaga mas challenge na nga yung pagsusulat, mas china-challenge ko pa. Kumbaga, para kung magkaroon man ng punto na dikit kayo, pwedeng mangyari na mas maganda yung pagkakatahi ni Raffia ng sulat niya. Kaya ganun din yung isang nagiging naisip ko na
yun, gano'n na din talaga yung ginagawa ko. Minsan nga lang nagiging, siguro napapansin ko nitong mga nakaraan na pag katunog na katunog nung itutugma mo yung setup niya, na parang napipredict na nila. Ganon. Ganon yung nangyayari na mga napapansin ko minsan. Kaya minsan nagiging nasasabi nila na predictable kasi ikaw yung naglatag nun eh. Kumbaga, hindi mo siya, pakiramdam ko, hindi mo mapipredict kung hindi na ilatag na maganda. Ganun yung nangyari. Kumbaga, ako, i-rhyme ko yung flip top sa laptop. Magigets mo ba na laptop yung itutugma ko sa flip top kung sinabi ko na hip hop? Di ba? Mas magigets mo siya na flip top kasi hip hop, magkatunog na magkatunog. Kung laptop, hindi. Kumbaga, ako din yung nagiging dahilan kung ba't naisip nila na predictable yung nagiging linya kasi dahil siguro din sa pagkakaset. Dahil sa sobrang latag na latag, nagiging predictable. Yun din kaya minsan pag sobrang predictable na, iniiwasan ko na din. O kaya pinuputol ko na bago pa dun sa tugma. Kaya ayun, ganoon na lang ginagawa ko. Yeah, litaw yung ano. Pero litaw yung skill mismo eh, no? Parang hindi siya yung ano bang masasabi doon. Parang may type of rhyming, may effort to parang magdagdag ng mga salita na parang di pa yung nagamit doon mga ganong klaseng effect. Ano tawag nito? Ito sakto nakita ko na sa likod mo. Rough said, ito ba ay extension, parang natural extension lang ng channel o talagang inaaral mo yung parte ng aral mo na lang, naka-video lang? Hindi, parang gusto ko lang din talaga na na mas ma-expose pa eh. Ganon. Yun yung mismong dahilan pa nun. Kasi nga sobrang tamad ko talaga na manood ng battles. Yun, minsan nagiging dahilan ng pagkatalo ko kasi napanood ko lang yung battle ng kalaban ko kasi nagpe-prepare ako para sa kanya. Ganun yung nangyari. Kumbaga, kahit nung pagkatalo ko kay Slack, pinanood ko lang yung laban niya nung maglalaban na kami. Paano kung pinapanood ko na siya bago pa kami maglaban? Kumbaga, nagkaroon ako ng idea. Tsaka hindi na nasasayang yung oras ko kasi papanoorin ko lang yung laban niya. Kumbaga, kung may idea na ako, ganun. Tsaka mas na-expose, gusto ko lang ma-expose sa para din maiwasan yung mga nasabi na ni ganto, nasabi na ni ganyan. Kumbaga ganun din yung kasi nga dahil sobrang tamad kong manood, yung tendency na may magamit akong kaparehas ng idea nung isa, hindi siya maiwasan. Pero ang dating nun para sa akin kasalanan ko yun kasi ba't hindi ka na battle rapper ka na ayaw mo sa battle rap, di ba? Hypocrite. Ganun yung dahil nga parang pakiramdam ko nun, ang galing-galing mo na, tangina kaya tamad ka na manood, ganyan. Kulang pa kaya kailangan mas ma-expose ka. Yun yung ginagawa ko ngayon na kahit parang hindi na sa ayaw gusto ko na kasi ang dami ko nang natututunan lalo na na-apply ko sa mga nitong mga nagdaang battles ko simula nung nag-reaction video ako. Dami ko nang natutunan kasi yun, mas active na ako, mas na-expose na ako. Kaya hangga't maaari, kung kaya ko manood ng live, nanonood na ako ng live kasi gusto ko yung yung pakiramdam na ganun. Ayun na yung ko ngayon. Iba pa rin. Iba pa rin pag live. Yeah. Kayo. Pukin ng ina. Tubig. Ayun, sige. Sorry. Sa akin, sir. Galang. Ay, ala lang. Rinig niyo ba ako? Yes, sir. Rinig naman. Rinig. Sorry, nabagsak yung mic. Oh, good. Yeah, game tayo, game. Sundutan ko lang din yung sa, ngayon kasi meron ka na rin iconic ender. Yan, yung mga, kwento mo sa amin, paano yung process on that or sa dami mong nasulat, nabuo yun, tapos sa dami mong nasulat, bakit yun yung napili mo? Para hindi kasi, ang storya kasi niyan,
yun, bago yung FRBL, merong liga na binuo si G-Clown dito sa amin. Tapos ewan ko, shoutout sa tropa kong si Oxmag, isang napakagaling na rapper din dito sa Baras. Kung sa mga makakanood nito, may time kayo, check niyo yung music ni Oxmag, sobrang lupit niyan. Ang nangyari kasi noon sa liga ni G-Clown, kaming dalawa yung naglaban. Parehas kaming taga Baras. Kumbaga, doon nagsimula yun na ako ang A sa Baras, kaya bars ko ang matitira. Kumbaga, sa ating dalawang taga Baras, ako yung mas angat, yung bar ko yung matitira sa ating dalawa. Doon siya nagsimula. Tapos, yun, dahil simula pa lang din naman nung bata ako, sa school, sa sports, nire-represent ko na yung bayan namin. Kumbaga, isa na din ako sa pinanlalaban nung bara sa pagdating sa school o pagdating sa sports. Kaya doon bata pa lang ako, nasa utak ko na i-represent yung bayan. Kaya hanggang ngayon, kahit walang nakakaalam sa Baras, pinagsisigawan ko na pinadala ako ng Baras. Pero may lalamog na sa amin, abot na yung lalamog. Sakto. Pagtapos na ito, magpapalalamog kami sa'yo. Ay, gagi. Meron na. Ayun, sige. Resume. Hindi naman connected to this sa last question, pero dinalala ko lang din. Kwenta mo rin kami ng adjustment mo, sir, sa time limit. Kasi may face ka na na parang maganda yung sulat, pero yun nga, may face ka, lalo na sa sunugan days pa yun, or hindi ko sure sa other liga, na sobrang haba, pero yun, tas sa pagdating sa flip top, parang slowly na-adjust mo. So, ikaw, nasa sa'yo, kwento mo kami sa process mo on that. Yun, siguro pinakamahaba ko yung kay Akata. Siguro 15 minutes ata yung po ng isang hindi naman. Hindi. Kasi ako seryoso lang, di ako marunong magbilang ng 32 lines, yung mga ganun. 16 bars siguro, nakabase lang sa akin kung saan matatapos yung beat, mga ganun. Pero wala, siguro ang sa akin, kulang ako dun sa mga terms na ginagamit. Yung kunwari, mga ilang bars, ilang rhymes, ganun. Kulang ako sa ganun. Kaya, ang ginagawa ko, pag nakaisip na ako, tuloy-tuloy na yan. Tapos, pinagkakasya ko na lang lahat. Tapos, ang nangyari kasi, kung mapapansin nyo, unang beses na nagkaroon ng timer sa flip top nung nakapasok ako. Hindi naman sinasabi ko na Kumbaga, yung chat ni boss pati nung unang beses nag-chat sa akin, iksian yung oras kasi may timer na, putang ina, may timer na bigla. Gago. Ang nangyari nun, dahil unang beses na mag-a-adjust ako sa oras, feeling ko kasi, laging pag konti yung sinabi mo, matatalo ka. Ganun. Kailangan paramihan ng sinabi ganun. Na-realize ko kalauna na hindi. Lalo na din nung battle nung nag-break it down. Yung nabanggit din yun ni Idol Lunsi sa pagiging concise. Yun, naano ko din yun, na-adapt ko na kesa gumawa ka ng napakahaba, gumawa ka ng 4 hanggang 5 rounds. Ganun yung naano ko. Kaya siguro nung laban ko kay JD, meron siguro akong 4 at kalahating rounds na prepare nung laban na yun. Kumbaga, kung ano mang mangyari, yun. Tsaka naano ko din sa inyo yun na nung nabanggit nyo yung kay GL na meron siyang mga inahandang trap. Oo, meron. Ayun. Kumbaga, ganun din, nagkaroon din ako ng idea na, pwede ka din gumawa ng trap na pag may nabanggit siyang ganito, may pwede, kaya yung round 2 nung kay JD, yung panimula nun pwedeng maging panimula ng ibang round. Pwede magkaroon ng iba't ibang panimula base dun sa nagkaroon ka ng no? Oo, ganun. Collect ipapasok mo na lang bigla. Oo, ganun. Kaya mas lumawak na siya. Siguro kahit binigay sa amin ni boss nung zoning tig 2 minuto lang. Overtime pa din naman kasi sinagad ko na 3 minutes, pero hindi na siya kasing overtime para sa akin nung mga nakaraan na 4 to 5 minutes yung rounds, ganun. Kumbaga, yun din yung isang kinabilibang ko kay Slakwa nung laban namin. Nung pinanood ko na yung laban,
tangina, paano niya nagawa na sa mixing oras? Yung round 3 niya, ang iksi ng round 3 niya. Tama. Pero, nakuha niya ng buo yung buong round 3 ko. Yun, doon ko na-appreciate na, yun pala, pwede pala yung ganun. Dapat, yun yung isa din sa na-realize ko kung bakit nagbabawas-bawas na ako na sinisiksik ko na. Ganun. Kasi, ako din nahihirapan pagka-abis Oo nga, yun nga yung tinatanong ko sana paano mo minememorize yung 15 minutes na round? 15 minutes. Wala, sa akin, routine na, hindi pwede. Kumbaga, pag sinabi mong oras ng practice, yun. Yun yung dinedevelop ko talaga. Kumbaga, para kasi sa akin, pag nag-choke ka, kasalanan mo yun. Tama. Una pa lang, dalawa kayong magkalaban Yung kalaban mo tsaka ikaw. Pag nag-choke ka, hindi lang yung kalaban mo. Kalaban mo din sarili mo, di ba? Pati yung sarili mo. Kumbaga, natalo ka kasi natalo ka din ng sarili mo. Kung responsable ka o disiplinado ka, matatanggal na yung choke sa mo. Matatanggal na agad yung idea ng choke. Matalo ka man, natalo ka ng kalaban mo lang. Hindi ka natalo ng sarili mo. Ang hirap kasi dalhin nun na kaya ka natalo kasi nagpabaya ka Ganun. Yung magigising sa'yo sa madaling araw no? May factor. Pero wala, ayun, kahit sobrang nakakasuka na, tangay na, practice pa din. Pero yun naman yung isang na-appreciate ko nung sunugan days na unang beses kong nakita si Idol Sak ng personal. Tapos napuri niya naman na putang ina, sobrang haba, tas kabisado mo. Kasi di ba yun yung mga panahon na nagjo-joke na siya. Okay. Sobrang haba, kabisado mo. Tuwan-tuwa ako nun. Ang asta ko pa nun, di pagkakita ng mga tropa ko. Si Sak, papicture sila. Papicture sila. Naisip ko, papapicture na ba ako o mamaya na lang? Sabi ko, hindi. Magpe-perform muna ako tsaka ako papapicture. Tapos yun, nung lumapit na ako sa kanya, Idol, papicture. Hindi na, siya na lumapit sa akin na tuwan-tuwa siya kasi nga, kahit sobrang haba, kumbaga, hindi nag-stutter o mag-stutter man isang beses lang, tapos tuloy pa rin. Ganun. Ayun, disiplina lang din sa pagpapractice yung technique, combat ganun. So ngayong iniklian mo na, ano na yung mas trip mo sa ginagawa mo? Yung dating ganong kahaba o yung ngayong mas maikli na? Ayun na, kasi dragging din talaga, na-realize ko na pag sobrang haba ng pinagsiksikan mo sa isang Ang style ko kasi ng pagsusulat, nangyayari kasi kumbaga natapos yung idea dito, tapos may susundot na halos kadugtong. Kumbaga kaya ayaw akong mabitawan kasi pakiramdam ko dikit-dikit sila. Na hindi ko, kumbaga, yun yung parte na kailangan mo ang bumalanse sa gusto mo tsaka sa gusto nila. Hindi lang laging ikaw. Kaya ilipat na lang natin dito, ganun. Tsaka kung ganun, ko na lang. Parang siguro pagdating sa pagpa-practice, mas trip ko ngayon kasi hindi na siya ganun kahaba Kasi minsan pag nagpa-practice ako, speed ko lang yung 3 rounds, umaabot ng 1 oras ngayon, pwede na mga isang oras no? Oo, men. 20 minutes ang isa. Solid. Nag-practice pa lang. Ganun. Mas mahirap kasi siya kasi nandun lahat nung pagkakamali. Totoo. More chances din na pwede sumablay no? Sa bawat lalo na kung sobrang haba tapos nagpakalat-kalat pa parang utal-utal. Medyo mahirap nga pakinggan yan. Sa feeling ko may factor din na yung enter kasi ni Raph yan sa flip top mismo. Parang nag-evolve na rin Like, kunyari, before kasi syempre sinashay given na yan Parang nagkaroon na sila ng pass ng konti kasi OG na dalawang pass ng ganun. Tapos ngayon, parang since... Lugi nga. Yun di ba? Parang advantage since yung pasok ni Boss Raph yan, since bago pa lang siya, so parang mas sobrang dragging nga pag or sinisilip masyado, parang sinisilip din talaga kaya sobrang gandang adjustment nga nung napakita niya. Pero napagalitan ka pa ba ulit ni Enigma after run? Hindi naman niya ako inaano. Pero kada bibigyan ka lang niya ng laban, sasabihin ko lang, papaalala ko lang na stricto tayo sa oras. Pero minsan, di ba talaga, stricto
Toys. Buhay naririnig mo yung chat niya eh. No? Pero minsan hindi ko pa rin siya hindi ko pa rin talaga maiwasang hindi sundin eh kasi kumbaga ang hirap kasi baguhin pag nakasanayan. Kaya ang nagiging technique na lang, paunti-unti ako nag-a-adjust na lang din ganun. Pero putang ina kung magkakaroon ako ng ganung katulad nung Kalashay na status na kahit gaano kahaba, paayag ako dun. Ganun kasi, di ba, minsan, lalo pag nandun ka na sa superstar status, kumbaga, pag ang iksi naman ng round mo, sayang yung ticket, ang iksi ng round ni ganito. Kumbaga, ganun di ba? Kumbaga, ako hindi pa ako sikat, nagpa-practice na ako maging sikat. Ganun yung nasa isip ko. Kaya pagka baka sabihin nyo, Rap, babaan mo na ulit yung round mo. Bahala kayo dyan. Hindi, ganun. Nagreklamo kayo ngayon. Si Rafian pala yung pinakamaganda example na. Hindi ko alam kung familiar ka doon. Alam mo yung be-do hub na principle. Sabi nila, ang ginagawa ng mga tao, parang gusto nila meron muna sila ng bagay bago nila maisip na they made it. Tapos meron daw principle na be-do hub. Parang isipin mo na ikaw yon. Dahil ikaw na yon, gagawin mo yung ginagawa ng tao na yon, tapos saka ka magkakaroon nun. So ikaw pala, iniisip ko na, tayo na. Kung superstar ako, ganito ako, hahaba ako yung linya ko. Ganun na. Kasi ayun nga, dahil lang ko, ba't pag sikat, pwede. Diba? Kumbaga, kasi, ang nangyari pag sikat, hindi naman sa pag-ano. Minsan may mga sikat na pabayaan na din kasi. Pero dahil alam na sikat sila, kahit huminga lang sila, magre-react yung tao di ba? May mga ganun. Ganun, minsan, dahil pakiramdam nila, sikat na talaga sila, hindi na ako maghahanda ng gusto. Kasi kahit ano namang sabihin ko, magre-react kayo. Kumbaga, ganun yung nagiging, kaya bakit pagbago? Bawal mag-overtime? Feeling ko sa episode na to, nabigyan natin si... Joke lang. Nabigyan natin si Boss Enigma ng idea na kung may 1 minutes, that may 1 hour. 1 hours. Oo nga, puta. Pwede mo na isang round lang, tapos isang oras. Kaya hindi ako papayag dun. Hindi ako lalaban. 1 hour sa pucha. Pero yun, sa ngayon, ina-adjust ko na din naman siya kahit paano. Kasi... kumbaga, pagbibigay na lang din yun sa tao kasi ang na-realize ko naman din kung ba't ko siya paunti-unting binabawasan kasi hindi pa ako yung pinapanood nila. Kumbaga, hindi pa ako yung dahilan kung ba't sila nanonood. Parang commercial lang ako nung main event na inaabangan nila. Parang yun yung na-realize ko nitong mga uli na bakit pakiramdam mo, ikaw na. Kumbaga, sa ngayon, bigay muna natin yung nais. Pero banda doon, puta, CR20. Na-curious tuloy ako. Kasi nung time na ganito ka, I mean, even ngayon, pero pati yung before, paano ka nagte-testing ng material? Paano nag-testing? Kasi iba, parang sinasabi nila, tinetesting nila sa tropa, sa kapwa MC, yung isa, sinabi sa girlfriend niya lang, ganyan. Ikaw, paano? Solo? May pinaparinig ka? Salamin lang talaga. Salamin lang talaga practice ko. Tsaka minsan kasi lalo pag fresh pa yung katulad kahapon, sinundo yung girlfriend ko, nagda-drive ako ng motor. Bigla akong may naisip. Biglang yung katulad na sinasabi ko sa inyo, yung dahil nga iniisip ko kung paano mailatag ng maganda yung tugma. Nagda-drive ako, puta, nagwawala ako sa motor kasi hype ako. Kumbaga, kasi naisipan ko, ganda ng pagkakatay, naisip ko. Kaya ngayon, dahil sa sobrang excited ako, nasasabi ko sa kanya, siya naman, wala siya masyadong alam sa battle rap. Kumbaga, minsan iniisip ko, iniisip siguro nito, baliw ako, pero wala na. Ayun, pero, ang talaga, hindi talaga ako nagpaparinig ng linya sa kahit kasino. Ganon. Kumbaga, kahit gaano ako kadikit na tropa, kahit yung tropa ko hanggang ngayon na nagturo sa akin mag-rap, hindi ko talaga siya pinaparinig sa kanya. Kasi ngayon, alam niya na din na never talaga ako nagparinig ng kahit kanino. Tsaka hindi ko din talaga trip yung MC sa MC na nagpaparinigan, ganon. Kasi kadalasan nangyayari siya pag mismong araw nung event. Doon nila pina-practice, di ba? Parang, pare, spit ko sa yung round 1 ko. Sa akin kasi, pag nandun na ako sa events place, wala na yun. Hindi na ako nagsispit ng kahit saan.
Hindi ako pumupunta sa VIP room para mag-practice. Nandun lang ako kung nasan yung mga tropa ko, bumabounce na ako noon. Kasi pakiramdam ko pagka nag-spit pa ako bago yung mismong laban, mas may tendency pa ako na makalimot. Kaya meron may ganun. ang last practice ko siguro mga 8 hours before nung laban ko, 6 hours. Yun yung huling practice ko. Wala na talagang spit noon, ganun. Yeah. Kasi tiwala na ako sa practice ko, kabisado ko na. Ganun ang ginagawa ko. Ano talaga siya? Legit yun, practical preparation. Totoo yun. Diba? Exam, tsaka kahit sports. Parang yung 24 hours before mo siya gawin, dapat hindi ka na nagpa-practice at nagpapahinga ka na. Kahit exam, dapat hindi ka na nagre-review talaga kasi may process yung utak daw natin na yung processing niya. Iba kasi yung absorption ng ng information. Tapos tsaka pag panic, iba. Meron siyang parang extra step na tinitake para yung mga inaral mo. Parang masemento sa kanya. Kaya siguro mas natatandaan mo yung yung mga lines mo kasi naging kumbaga iba na yung mode na ina-activate ng utak kapag nasa stage ka na. Nandoon na siya sa parang muscle memory mode. Kasi nga nakabisado na ng utak mo. So muscle memory na siya. Hindi mo na siya yung pinipilit na hugutin. Kasi yung parang parang hindi ko pa nakikita nag-joke to si Rafian na Siguro lang, nag-stumble lang ng konting-konti. Sa excitement lang. Walang kalimot. Yun, kasi may papansin ka kalimot talaga eh. Solid yun. Ganon din ako pinapagalitan ng nanay ko dati na parang sabi niya, kaya nga review kaya ka nga nasabi sa akin. Parang kaya nga preparation kasi bago, hindi yung on the same time saka ka lang gagawa. Cramming. Kasi pag iba na yun parang may kasama ng pressure, may kasama ng panic yung utak mo. So parang, di ba ang utak, parang sabi nga nila, isang thought lang at once. Wala ka naman talaga nagbo-multitask Kumbaga, ang ginagawa ng tao, mabilis na switching lang. So kung ini-switch mo siya ng stress handling, panic handling, magme-memorize, parang ang hirap ng energy management mo. Kaya maganda yun na Sige, bago tayo matapos, tatanong namin sa iyo yung aming 3 question sa mga MC. Una ay 3 battle, di man kailangan ini-rank. Yung iba nira-rank, pero ikaw bahala. 3 battle na pinaka-trip mong na-perform mo. 3, siguro sa ngayon naglalaro sa top 1 tsaka sa top 2 yun nga yung kay JD tsaka yung laban ko kay Manda. Yeah. Pero pairamdam ko sa ngayon nag-ano ako nagli-lean towards doon ako sa battle ni JD na isa sa pinaka number 1 ko siya. Yeah. Pero yung pangatlo siguro yung kay Slack1 siguro yun yung pangatlo sa isa sa pinaka-paborito ko din na siguro dahil din sa mga nalaman o mga natutunan ko before, during, and after nung battle na yun. Sobrang laki ng parte ng battle na yun kung ba't ganado ako ngayong mas galingan pa. Kaya siguro yun yung top 3 ko. JD, Manda, Slack1. Yun yung solid na laban. Pangalawa, ito. Kung hindi mo maalala ng eksakto, sabi mo lang kung saan laban, tas ako na bahala sa edit. Pero 3 rima, schema, or lines na sobrang trip mong nasulat, no? Siguro isa yung yung kay JD, pero hindi niya pa mapapanood. Yung bandang ender ko na ng kay JD. Sinunod ko yung utos! Brutal kong pinatay si D! Kaso sobrang brutal, baka yung presidente patawag na ng ICC, but IDC! Tama lang mamatay dahil yung ugali niya ay grabe na. Pero di natin malilimutan tong adik na to, pangalan niya nakaukit na sa bato dun sa lapida. Ikaw lang pinatrabaho, job pa lang to parang kay Mashiba. Dahil sa sobrang pagpapagulong nasira kanyang makina. Ngayong walang pag-usad yung karera, nadyajahin na. Paano aandar kung nakakalso yung bato sa pagbiyahe niya? Tangina! Tapos siguro sa ngayon yung kay Saint Ice yung pero look me in the eyes.
Bitch ka lang sa industry, ice spice. Lipas na panahon mo parang blind rhyme, time flies. Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five. Ako'y baliw parang may-ari ng high minds. Mahihirapan kang umahon, may biglaan na high tide. Walang paki sa old school no era. Low-key, pasok sa kahit anong timeline. Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson fight night. Butas na yung dibdib ni Boy Tapeg sa dami ng punchline. Butas na yung dibdib ni Boy Tapeg yun. Yung scheme na yun. Yung sinagad ko ng gusto yung rhyming. Tapos napachat si Looney. Napachat. Yun din. Wala, ano na yun, desperate moves na yun. Kaya kailangan sagadin na talaga. Tapos, yun kasi, tangan sa akin kasi, pagkatapos na ng battle, halos kinakalimutan ko na siya eh. Minsan nangyayari na lang, dahil siguro yun, nabanggit nyo nga yung muscle memory na, yun yung naispit mo, imbis yung bago mong nasulat. Ganun. Pero, ako kasi kaya siguro sinisipagan ko mag-practice kasi alam kong mahina yung memorya ko eh. Kaya, pagkalipas, kunwari, itong laban ko kay JD, medyo sariwa pa siya sa akin. Pero yung laban ko kay Saint Ice, di ko na masyado natatandaan yun. Lalo yung laban ko kay Dodong, lalo yung battle before nun. Kaya wala na ako masyado natatandaan. Siguro ngayon, yung kay Saint Ice, yung bandang huli, yun yung isa sa mga paborito kong ano. Napachat si Goat eh, no? Goat sa kid. Yeah. Tapos, sige, ito na lang. Nakarami ka rin ng nood sa channel and even before, for sure, marami ka pang mga napanood na battle. So, kung may nanonood dito ngayon na gusto nilang maintindihan, ba't ba nababalo itong mga to sa battle rap? Or mga taong nakanood before ng flip top or battle rap, tapos sasabi, hindi naman pala to, kung ano lang naman pala to eh. Pero, tatlong battle na para sa'yo, ire-recommenda mo para malaman ng mga tao na solid ang battle rap sa Pinas? Siguro ang naisip ko agad si Jonas eh. Ang naisip ko Jonas versus Plasma kasi dinala ni Jonas ng gusto. Pero kung gusto ko talagang maipakita na na entertaining tsaka pwede kang matuto, Jonas versus Zendlock. Jonas Zendlock. Isa yun, Jonas Zendlock. Tapos siguro isa pa Balakid versus Apex. Isang din yun. Pwede mo din pang patalino tsaka pang kasiyahan. Tsaka siguro ano ba? Team SS tsaka yung LA. Ang iwasan sablay yan sa lahat ng tumagot sa amin. Pero ang iwasan niyo i-recommend Sinyo versus Shay. Hindi ba? Hindi naman odd na battle rap ulit eh, no? Tsaka EJ ba? Yung kay EJ din na EJ Shay. EJ tsaka Shay. Tsaka na yun pag malalim na. Babad muna kayo sa iba. Na kayo. Panoodin niyo muna Jonas, mga Manda, ganun. Manda versus Serdeo. Tumatumbling na Julie's Bake Shop. Iwas muna sa mga masasakit na laban. Sige, dahil dun sa mga linya sabi mo, medyo mas kinakalimutan mo na siya. Sige, ito na lang yung tanong ko para doon. Paano ka nagde-decide or paano ka bumubuo sa linya? Parang nauuna ba yung punchline or angle? Siguro parang nangyayari sa akin, ang nakakaisip ako ng isang bagay na konektado dun sa kalaban ko. Tapos ang nangyayari, pinoproseso ko na agad yung tugma. Okay. Tapos kasi yun nga, 'di ba, naglalaan ako ng oras sa pagtatahi nung tugma. Tapos pag naisip na nung tugma, dahil nabuo ko na yung parang pinang main idea, nadudugtungan na siya. Kumbaga, pag nagawa ko na tong isang idea na to, doon na siya nagsasanga-sanga na naaagawa pa siya
nung iba-ibang idea na hanggang sa lumawak mo siya ng lumawak. Siguro nauuna sa akin yung yun, idea o ano siya halos close hindi kasi hindi mo naman maiisip yung tugma kung wala yung idea, di ba? Kaya siguro yun, idea muna yung naiisip. Hindi yung angle kasi nagiging angle na lang siya sa akin pag nagmumukha siyang angle para sa akin pag ang dami mo ng idea na nagawa tungkol doon. Pag nilatag mo na bale, no? Ganun. Kaya siguro na una ko naisip yung ideya at saka bago yung lahat kung ano pa man. Parang kumbaga parang nagko-collect ka ng idea pagka tawag na to? Pagkalatag mo parang saka mo siya gagawa ng storyline. Ganun. Ayos. So, yung iba kasi parang angle muna, titrying ko siya sa ganito, sa ganyan, tsaka sa ganito, tapos iisipan ng words. Ayos. Sige, yan. Dagdag ko lang dun. Kasi naisip ko din kanina dun sa pagpapa-concise ng sulat na kasi freelance writer ako. Pero so iba siya sa ginagawa nyo. Pero kailangan pa rin pa-clean yung sulat. Pero ang ginagawa ko, yung nabanggit mo kanina na baka ito pwede to dito. Kasi kapag kunyari yung umpisa mo nilagay mo sa dulo, pwedeng may matanggal ka na eh. Kung andun pa din siya, mukha siyang dikit-dikit na kapag tinanggal mo yung nasa gitna, sasabog siya. Pero kapag nilagay mo minsan yung umpisa, nilagay mo sa dulo, pwede na bigla na may mga tanggalin. O kaya parang, pagsamahin ko kaya ito mga ganito. So yung nabanggit mo ngayon na nagiging angle lang siya para sa'yo. Pag yung mga punto na related sa kalaban mo, may nakikita ka, ay putek, ano to parang may theme sila. Pasok ko nga to sa isang round. O pasok ko nga to sa kalahati ng round. So, na-engage sa utak ko ngayon. May mga natututunan na pwede ko rin i-apply sa trabaho. Pero yung pinatanong ko sa Raf, solid talaga kasi yung work ethic mo na nga, nag-aral ka, pinush mo yung battle rap. Kahit alam mo na talaga yung gusto mo, pero para sa iyo, 'di ba? Inano mo pa rin yung sa magulang mo. Naalala ko kasi yung yung video sa Facebook na may tumawag kay Bugoy na Koy na, "Oy, kasi ayoko na mag-aral ganyan, paano hassle lang." So, yung umuusad din yung yung diploma versus diskarte, 'di ba? Ano yung nagpo-push sa iyo na ngayon may full-time ka, pero parang all-in ka pa rin sa hip-hop, sa battle rap? Kahit nung nag-aaral ka tapos hanggang ngayon, tapos binabanggit mo yung work ethic mo, yung outlook mo na hindi pa ako ganun ka, hindi pa ako sikat para sige sila muna. Tapos yung sinasabi mo pa kanina na di kasi ako magaling magkabisa kaya sinisipagan ko na lang. Ano yung nagpo-push sa'yo na maging buo pa rin habang pinagsasabay mo yung mga yan? Siguro kasi meron akong isang, hindi ko na matandaan yung eksaktong salita, pero nabasa ko yung isang sa libro yung ginawa ni Rick Rubin yun. Parang kung hindi ka pa kayang sustentuhan o bigyan ng pera ng passion mo, wala namang problema yung 9 to 5 eh. Kasi minsan pag wala na yung 9 to 5, minsan mas nasasayang yung oras mo kasi pakiramdam mo pag wala na yung 9 to 5, mas kaya mong mag-focus dun sa gusto mong gawin. Pero minsan dahil pakiramdam mo pag wala na yung 9 to 5, mas madami ka ng oras. Ang nangyayari, nasasayang lang din yung oras kasi hindi ka nakakilos dahil naiisip mo madami akong oras, pwede ko yung gawin bukas. Kasi wala naman ng ibang ginagawa eh. Pero hindi mo napapansin, mas nasasayang siya. Kaya kumbaga, ang naging tumatakbo sa isip ko, hangga't hindi pa ako binubuhay nito, parang magsisimula na akong mag-practice para pag dumating yung puntong kaya niya na akong buhayin, hindi ko na alam yung salitang tamarin. Kumbaga, pag tinamad ka na kasi ngayon pa lang, hindi ka pa sikat. Tangina, paano pa kaya pag sikat ka na? Baka mapabayaan mo na yung sarili mo. Tsaka kahit sinong tao, kahit siguro din kahit sa babae, pag naliligaw ako, sinasabi ko pa lang, mas mahal ko yung battle rap kaysa sa'yo. Ganun yung sinasabi ko. Kung ayaw mo yung battle rap, parang kahit gaano kita gusto, maano ko sa'yo. Yun yung red flag. Ang red flag ni Raf yan. Ayaw mo. Number 2 ka lang sa kanya. Ayun. Ganun. Kumbaga, pag may battle, handa ako talaga kasing itapon lahat. Yun yung kumbaga, pag willing kang itapon lahat,
ba't ka tatama rin, di ba? Kung handa mo isakripisyo lahat para dun sa gusto mong bagay, ba't tatamarin ka mag-practice? Ba't mas uunahin mo yung ganito kaysa mag-practice? Ganun. Hindi, men. Dapat mas paalaga mo. Kasi, alangan naman, puro lang salita. Di ba? Paano pag kunwari, natalo ka, tapos sasabihin mo, bawi na lang ako. Pag binigyan ulit ako ng laban, promise, babawi ako. Nandiyan na yung laban. Tangin na, ganyan. Ayun, naggagawa ka lang ng excuse para sabihin na tanga ka, tamad ka. Ganun. Ganyan yung ayokong masabi na, yun yung natutunan ko sa sarili ko na ngayon na ayokong sabihin ng sarili ko na tamad ka. Kaya ngayon pa lang, kumilos ka na. Ganun. Ganun yung yung mindset ko. Tinatry ko lalahanin yung yung ba yung may bilog yung may... Yun. Basta may creative something yun. Basta yung parang yung may mga phases dapat sa project. Parang may seed. Yun yung seed. Mga ganun. Yeah. Mahilig ka rin magbasa talaga? Ito. Reader ka? Pinabasa mo ngayon. Anong current read ni Raph yan? Daily Stoic. Daily Stoic. Tsaka ito, Sleep. Nabili ko lang kasi nag-sale yung National Bookstore. Yun, tas ngayon. Ano isa? Sorry. Tungkol sa sa pagtulog. Paano ka makakapag-sleep ka. Tas ito yung kay muling nang haharana ang dapit hapon. Uy, stig yan. Tagalog. Sinong author nito? Si R.M. Topacio Aplaon. Basta sobrang galing niya bilib ako sa kanya kasi ang galing niyang gumamit ng mga Tagalog na salita. Kumbaga, kung gusto mong mahubog sa Tagalog, sobrang galing niya magsalita. Ganon. Yun din yung Parang ewan ko kung sa akin lang pero sa napapansin ko, yung mga natitripan ko personally, tapos siguro sa grupo na rin namin, yung mga hindi 100% hip-hop yung Hindi kasi parang imposible, parang paano ka kukuha ng outside inspiration tapos ma-integrate siya sa ginagawa mo. Parang yun yung nagiging mas nagpapasolid dun sa mga nakikita ko na So, shoutout sa mga Filipino author, naalala ko lang bigla kasi nag-guest din ako sa isang podcast kay La Gia. So, Reco, partner na nila ngayon yung book sale. So, gumawa sila ng app at saka ang mga book sale ngayon kung gusto niyo makita, may na sila, may section exclusively for Filipino authors para mas ma-promote natin yung talent natin. So, try nyo i-check yan. Solid yan. May collab sila ng linya-linya. Linya-linya din. Nga pala. With book sale. So, shoutout sa mga ganong galaw talaga. Kailangan nating palawigin ng sarili natin. Art pa rin kasi yan yung iba't ibang hip-hop, 'di ba? Kunyari ganyan na kung ano naman yung mga na-experience natin sa buhay natin, yun lang din naman yung lalabas yan Yeah. Input equals output. Ina-arrange lang natin. Yun lang naman yung arrangement ng mga input sa buhay natin in a way na maganda siya pakinggan, maganda siya panoorin. And yung malaking bagay na nagagamit natin yung sarili talaga natin, yung atin talaga para sa expression natin. Yun, last 2 questions lang sa akin. Una, nabanggit lang ni Diles yung input. In terms of input, ano yung mga kritisismong na natanggap mo na talagang ma-attribute mo yung growth mo? Sa akin kasi iniisip ko kasi sa akin kasi personally wala kasi akong paki sa kumbaga sa hate comments kumbaga tinitignan ko siya as constructive criticism na lang kumbaga magbabasa ako ganun, hindi din ako yung palatambay dun sa comment section ganun. Yung lalo pagka kasi hindi talaga may iwasan na may masabi sa yung tao kahit gaano mo ibuhos lahat ng buhay ng efforts mo, may masasabi pa rin. Pero siguro ang pinang natandaan ko din, di nga siya criticism yun nga yung sa zoning na wala pang panalo, isa yun sa Tsaka siguro din yung sobrang dragging nung rounds. Pwede akong magkupal na ba't ko kayo susundin, di ba? Bakit ako, ito talaga yung gusto ko ba't ako susunod sa inyo? Pero dahil
kailangan mo din minsang maibenta yung nilalako mo. Minsan kailangan mo ding maialubilo sa kanila kahit minsan di mo trip. Tsaka yun, hindi kasi ako masyado talagang yung sumisisid dun sa masasakit na salita kahit anong sabihin. Kumbaga, hindi siya nakaka-apekto sa akin eh. Minsan tinatawanan ko na lang din talaga na paano kaya pag ginawa niya ito yung ginagawa ko? Kaya parang malakit pa rin yun Parang kung naiisip ko, sasabugang yung utak. Yan, di ba? Kasi lalo, karamihan ng mga haters ng MCs yung minsan di pa battle rappers eh. Kumbaga, hindi naman nila naiintindihan yung proseso ng ikaw, sabihin natin, hirap na hirap ka na dyan sa ginagawa mo. Paano pa kaya yung ginagawa ko to, tapos ginagawa ko pa to, tapos may battle pa ako. Kumbaga, hindi mo magigets hanggat hindi mo siya na-experience eh. Ganun din yung inaano. Kumbaga, yun. Ang ang mga bagay lang din na natututunan ko, yung pagpaulit-ulit na nasasabi, ibig sabihin, nagre-reflect na talaga dun sa ginagawa mo. Katulad nung, overtime. Ang dami hindi lang din naman isang tao yung nagsabi, kahit ikaw mismo sa sarili mo, napapansin mo na. So, ganun. Baka may problema na doon. Ganun yung nangyayari. Pag madami na masyado yung nagsasabi, kahit di mo siya pansinin, kukuha siya ng atensyon sa utak mo. At siguro, oras na para paglaanan mo yun ng oras. Ganun lang yung naisip ko. Solid. Parang yan nasa Daily Stoic ka. Stoicism. Gladiator 2. Uli na. 2023, alam ko batch mo, di ba, sa Flip Top. Pero before nun, sobrang tagal mo na ring sa scene. Kung may mga nanonood nito na, alam mo yun, gusto sumunod sa ginawa nyo, anong advice mo sa kanila? Fuck the noise, man. Wala ka dapat isipin na na kahit ano sabihin. Kasi lalo pag nagsisimula ka pa lang, napakadaming masasakit na salita mo matatanggap. Kumaga, ganun din naman eh. Kahit sino siguro nagsimula, ang daming nagsabi na, hindi mo kaya yan. Tingnan mo si Looney, sobrang lupit mag-isip nun. Tapos gusto mo makapasok ka din ng flip top. Hindi mo kaya yun. Ganun. Pero yun, ang siguro pinakasimple lang dyan, fuck the noise. Kung gusto mo talaga, gawin mo. Sabi nga dun sa isang na pakinggan kong podcast na delusion lang yan hanggat hindi pa nangyayari, di ba? Hanggat hindi pa nangyayari isang bagay na iniisip mo, kahit gaano kalaki yung gusto mo mangyari. Si Conor McGregor nga janitor lang eh, tapos biglang naging champion, di ba? Kaso lang nalulong siya sa coke, problema niya na yun. Pero yun, isipin mo yung pinagdaanan niya bago siya magtagumpay. Walang naniniwala pero tinuloy niya. Hanggang sa lahat naniniwala na sa'yo. Yun, ganun lang. Solid. Sobrang random input lang, naalala ko lang kasi outside nito nagsusulat din kami. Meron akong, although natigil, pero may sinulat ako last time na tungkol sa noise. Maraming parang gusto ng smooth na mangyayari. Maraming tao na gusto support, parang umiiwas sila, parang gusto nila yung environment support lang, ganyan. Ayaw din nila ng noise. Pero sa totoo lang, yung noise yung natural dapat na meron sa paligid. Dapat, kung walang noise, kutsa kabahan ka, ibig sabihin, curated masyado yung environment mo. Or, kasi ako sa finance ako eh. So, nung sinulat ko yon, kung masyadong predictable lahat ng mangyayari, let's say sa market, sa pinapakita sa'yo, ito yung takbo ng pera mo, kung walang variance, walang error sa paligid, walang noise na parang, paano kung mag-fail, mga ganun na klaseng bagay. Ibig sabihin, designed lang yun para kuhanin ka or alam yun, sistema yun para pasunurin ka. So kung mas magtaka ka kung nasa point ka na may gusto kang mangyari, tapos yung paligid mo lahat supportado ka na, parang teka lang to, walang hate, walang hater. Imposible yan. Imposible yan. So importante na ma-recognize mo kung minsan echo chamber nangyayari pag gano'n eh. So yun lang. Salamat ng sobra po siya sa ulit ng kwentuhan natin. Bago tayo matapos, alam kong
malapit na yung episode 66 mo. Baka meron kang gusto i-promote. Yun, sa mga nanonood nito, meron akong giveaway sa episode 66. Yung mechanics paano makasali doon, nandun din siya sa channel. Nakalimutan ko kaninong battle yun eh. Basta may mananalo doon ng 3 gantong cup. Mumurahin lang to. Pero kung trip nyo. Tsaka 2 Black Manila. Tsaka ito, yung merch ko na ilalabas. Sheesh, Lebron. Yan. Uy. Lebron. Sino mga Lebron dyan? Kaso, ayan, ito yung parang brand na gusto ko nang pakita ko na din sa inyo para mas maintindihan yung design. Ito yung damit na sinuot ko ay JD. Uy. Ay, goat to. Goat. Yeah. Goat. Ano nakalagay sa taas? Future goal? Goats. Future goats. Solid. Yan, parang ngayon yung itutuloy ko na ideya ng clothing, yung future goats. Yun, sana suportahan nyo. 666 lang yung halaga nito, kaya pag nirelease ko. Ang ganda. What a branding. Branding all over. Pasok na pasok. Yeah. Pala yung memory ngayon sa Zoom, ha? Yeah. Yun, yun lang. Tsaka supportahan nyo lang din. Pero siguro after nung episode 66, pahinga lang din muna para mas mapagandaan ko ng gubat, man. Gubat. Ito na, kita sa gubat. Magkita tayo doon. Ano tayo doon? Manonood kami ng live. Yeah. Dahil lang grabe yun. Hayop yung lineup na kinabibilangan mo, pare. Yeah. GLMR. Sa mga nanonood dito, ewan ko ba't di kayo manonood. GLMR, Vitrum, J Black. Rafian Plaridel. Teka lang, kailangan ko. Ngayon, mag-research tayo baka magkamali. May isang isa buhay. May Van Cripley. Yeah. MP3 tsaka Marshall. Puta. Yeah, nga pala. MP3 Marshall. Tapos alam ko may Kilan at Castillo. So, Castillo, Me McMurds, tapos Nad versus Real ba to or Ryle? Di ko pa siya napanood. Pero yan, mapapanood ko siya dyan. Damn, grabe tong lineup na to. Solid. May nag-message sa amin na parte rin ng isang grupo, tapos biglang di dapat siya manonood. Pagkalabas ng poster, nag-book siya. Rekta na. Pagkalabas, rekta na. So, ayun. Dito na matatapos yung episode. Sobrang salamat sa pakikitambay sa amin. Raf, topic tayo. Ito na yun. Salamat sa lahat. Topic Squad, out.